Ang kasong ito ay mula sa Indonesia. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Nelly Wati, asawa ni Khairul at ina ng 3 anak. Si Nelly Wati ay isang sipag at tiyagang babae. Sa Karawang, nakapagpatayo siya ng sarili niyang kainan, isang tanyag na padang restaurant mula sa sarili niyang pawis at dugo. At ang asawa niyang si Khairul, wala, zero. Wala siyang ni katiting na ambag sa negosyo ng asawa. Wala man lang siyang regular na trabaho. Ang ginagawa lang niya araw-araw ay ang makipagtsismisan sa mga kapitbahay habang kumakain at nabubuhay mula sa kita ng kainan ni Nelly. Ni hindi man lang siya nag-aabot ng tulong sa mga gawaing bahay o sa kainan. Sa simula pinalampas ito ni Nelly. Malakas ang kita ng kainan, komportable ang buhay ng pamilya at kaya naman niyang hawakan ng lahat. Pero sa likod ng tahimik na buhay na ito, may madilim na sikreto pala ang kanyang asawa. Si Khairul palihim na palang humihingi at nagnanakaw ng pera mula sa cashier's box ng kainan nang hindi nalalaman ni Nelly. At saan napupunta ang perang ito? Simula noong 2011, nang magsimulang maging matagumpay ang negosyo ni Nelly, ginamit ni Khairul ang pera ng kainan para maghanap at magpanatili ng mga babae. Nang malaman ni Nelly na palihim palang nagpakasal sa ibang babae ang kanyang asawa, nagkaroon sila ng matinding pag-aaway. Pero sa tulong ng mga pakiusap at matatamis na pangako ni Khairul, pinatawad siya ni Nelly. Ngunit ang pagpapatawad na iyon ay lalo lang nagpalakas ng loob ng lalaki. Patuloy pa rin si Khairul sa kanyang masamang gawi. Hanggang sa noong taong 2021, umabot na sa 4 na beses siyang palihim na nagpakasal sa ibang mga babae. At halos lahat ng ito ay pinalabasan at pinondohan gamit ang perang pinagpagura ng asawang si Nelly. Lalong lumala ang sitwasyon nang lumaki na ang kanilang mga anak at naging mulat sa mga kalukuhan ng kanilang ama. Nakiusap ang mga anak kay Khairul na itigil na ang pagtataksil at magbago na. Pero sa halip na mahiya o magsisi, galit pa ang isinukli ng ama. Pinagalitan niya ang mga anak at naging marahas sa kanila tuwing ipinapaalala ang kanyang responsibilidad bilang haligi ng tahanan. Tamad na nga baon pa sa pagtataksil at nananakit pa. Dahil dito, nagbalak na sanang maghain ng diborsyo si Nelly Wati. Pakiramdam niya ay wala nang silbi ang kanyang asawa, kundi ang magdala ng sakit ng ulo at perwisyo. Pero sa huli, hindi rin itinuloy ni Nelly ang hiwalayan. Pangunahing dahilan, ang kanilang mga anak. Ayaw niyang lumaking hiwalay ang pamilya. At isa pa, ayaw niyang mahati kay Khairul ang ari-arian at kainan na siya lang naman ang nagsumikap na maitayo sa loob ng maraming taon. Pero ang hindi pagtuloy sa diborsyo ay hindi nangangahulugang pinatawad na niya ang asawa. Pagkatapos ng 4 na ulit na pagtataksil, umabot na sa sukdulan ng galit ni Nelly Wati at doon pumasok sa kanyang utak ang isang napakadilim na plano. Kailangang mamatay ni Khairul. Nagsimula ang lahat noong March 2021. Madalas maglabas ng sama ng loob si Nelly sa isang driver ng rideshare na nakatambay malapit sa kanyang kainan. Isang lalaking nagngangalang Agus Marzuki o mas kilala sa palayaw na Ontong. Ikinuwento ni Nelly kay Ontong kung paanong ang kanyang asawa ay 4 na beses nang nagpakasal gamit ang pera ng kainan at kung paano ito nagnanakaw sa cashier box. Dahil dito, naisipan ni Nelly na gumamit ng kulam o black magic para patayin ang asawa at nakiusap kay Ontong na humanap ng mampaparang. Pumayag si Ontong at agad siyang binigyan ni Nelly ng 5 million rupya, mga nasa 19,000 pesos para ibayad sa mampaparang. Naghintay sila ng 2 buwan pero walang nangyari. Si Khairul masigla pa rin. Walang anumang talab ng kulam o sakit. Dahil nabigo ang kulam, nagpalit ng diskarte si Nelly. Kikilos sila gamit ang totoong tao. Ipinakilala ni Ontong ang isang kakilala na nagngangalang Iskandar na pwedeng gumawa ng maruming trabaho.
Dinala ni Ontong si Skandar sa kainan para ipakilala kay Nelly. Doon nagkasundo sila. Magbabayad si Nelly ng 30 milyon rupya, mga nasa 115,000 pesos kapag napatay si Khairul. Nag-abot agad siya ng down payment na 10,000 rupya, mga 38,000 pesos at ipinangakong ibibigay ang natitira kapag natapos na ang krimen. Pero noong una nag-alinlangan si Skandar. May pamilya siyang pinapakain at natatakot siyang makulong pero hindi sumuko si Nelly. Para mapapayag si Skandar, gumawa pa si Nelly ng isang nakasulat na kasunduan. Nangako siyang susuportahan at bibigyan ng buwanang allowance ang pamilya ni Skandar kapag nahuli o nakulong ito. Dahil sa kasunduang iyon, pumayag na rin si Skandar. Binuo nila ang plano. Papalabasin nilang ni Rob o nanakawan si Khairul habang pauwi. Si Ontong ang nakatoka sa pagmamanman sa bawat galaw ni Khairul, kung kailan ito umaalis, saan pupunta at kung anong oras uuwi. Nalaman nilang mahilig maglaro ng tinis si Khairul at madalas itong nasa sports center hanggang hating gabi. Kaya iyon ang pinakamagandang pagkakataon para sumalakay. Pero habang nag-aabang ang lahat sa tamang tiyempo, biglang nawala si Skandar. Tumakas ito dala ang 10,000 rupya na down payment. Naisahan sila. Nabigo ang unang pagtatangka. Pero hindi pa rin sumuko si Neliwati. Utos niya kay Ontong humanap uli ng ibang gagawa sa trabaho. Noong September 2021, ipinakilala ni Ontong ang 5 lalaki kay Nelly. Ipinangako ni Nelly na bibigyan niya ang grupo ng 30 milyon rupya, ngunit ibibigay lamang ito kapag napatay na si Khairul. Dahil sa alok na pera, agad na pumayag ang 5 lalaki. Nagdesisyon silang gamitin pa rin ang orihinal na plano. Magpapanggap silang mga magnanakaw sa kalsada na aabang sa pag-uwi ni Khairul sa hating gabi. Si Ontong ang magsisilbing leader sa pag-atake, kasama ang 5 lalaki bilang suporta. September 27, 2021, dumating ang gabi ng execution. Bago maggabi, nag-iisang pumunta si Ontong sa isang cafe malapit sa sports center kung saan madalas makipagtsismisan si Khairul sa mga kaibigan nito. Doon palihim niyang binabantayan ang bawat galaw ng target, handang magbigay ng signal kapag nag-ayos na ito para umuwi. Samantala, ang 5 kasabwat naman ay nakatambay na sa isang convenience store sa rutang dadaanan ni Khairul pauwi. Mula pa noong alas 8 ng gabi, nag-aabang na sila roon, naghihintay sa huling hudyat ni Ontong. Matapos ang 3 oras ng pag-aabang sa dilim, dumating ang hudyat. Alas 11 ng gabi, pauwi na si Khairul. Agad na sumunod si Ontong ng mag-isa mula sa likuran. Nang makalagpas si Khairul sa tapat ng convenience store na pinagtataguan ng 5 pang kasabwat, isa-isa na silang lumabas. Sa kabuuan, 6 na lalaking nakasakay ng 3 motorsiklo ang palihim na bumubuntot sa kanya. Naghihintay na lang ng ganap na dumilim at mawalan ng tao ang kalsada. Pero sa kalagitnaan ng daan, naramdaman ni Khairul na may sumusunod sa kanya. Dahil halos wala ng ibang sasakyan sa oras na yun, kinabahan ng lalaki at mabilis na pinitik ang kambyo ng kanyang motor para tumakas. Doon na nagkaroon ng mabilisang hapulan. Sa mismong tapat ng sarili niyang bahay, matagumpay nilang naipit ang motor ni Khairul. Walang maraming usapan, dali-dali nilang pinagtataga si Khairul. Bumagsak si Khairul sa kalsada. Sa gitna ng kanyang pagkahiga, muli siyang sinaksak sa bewang at pinagtataga sa ulo hanggang sa maligo sa sarili niyang dugo sa harap mismo ng kanyang gate. Pagkatapos ng brutal na pag-atake, mabilis na humarurot paalis ang 6 na salarin. Sa loob ng bahay, narinig ng anak ni Khairul na si Riza ang ingay, ang kalog ng bumagsak na motor, ang ugong ng mabilis na makina at ang mga sigaw sa labas. Nag-alala ang dalagita, kaya agad niyang ginising si Neliwati na nagtutulog-tulugan sa kama.
bagay na kasama sa itinahi niyang palabas. Unang lumabas si Risa para tingnan ang nangyari. Napasigaw at nagimbal ang bata nang makitang nakadapa ang sariling ama sa gitna ng kalsada habang umaagos ang dugo sa paligid nito. Hysterikal na tinawag ni Risa ang kanyang ina, pero patuloy na ayaw gumalaw ni Nelly. Dahil sa matinding takot, tumakbo si Risa para humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak at mga empleyado ng kanilang kainan na nakatira sa malapit. Nang makalapit na ang maraming tao at kapitbahay, doon pa lang dahan-dahang lumabas ng bahay si Nelly na may kasamang paanas at antok na mukha. Bigla siyang humagulhol nang makita ang asawa, isang perpektong pagtatanghal ng isang nagulat at nagluluksang asawa. Agad na dinala ng mga residente si Kyrol sa Karawang Regional Hospital dahil humihinga pa ito kahit punong-puno ng malalalim na saksak sa tiyan, bewang at tama sa ulo. Pero kinabukasan, September 28, tuluyan na ring binawian ng buhay si Kyrol dahil sa matinding pinsala sa kanyang katawan. Sa simula, ang akala ng lahat ay isa itong karaniwang kaso ng brutal na robbery o pagnanakaw sa kalsada. Pero nang hawakan ng pulisya ang investigasyon, agad silang nakatagpo ng malaking kabalintunaan. Kung pagnanakaw ang motibo, bakit walang nawawalang gamit? Naroon pa rin ang motor at ang mga personal na gamit ni Kyrol. Walang kinuha kahit isang singko. Malinaw sa mga investigador, hindi ito pagnanakaw kundi isang planadong pagpatay. Habang inililibing si Kyrol, palihim nang gumagalaw ang mga otoridad, lalo na't nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga kapitbahay tungkol sa matitinding away ng mag-asawa dahil sa paulit-ulit na pagtataksil ni Kyrol. Dahil dito, palihim na inilagay ng pulisya si Nelly sa ilalim ng strict surveillance. 5 araw pagkatapos ng libing, nakipagkita si Nelly kay Untong sa Ramayana, Karawang. Doon iniabot ni Nelly ang 10 milyon rupya, mga 38,000 pesos bilang paunang bayad sa natapos na trabaho at ipinangakong ibibigay ang natitirang 20 milyon sa kasunod na buwan. Nagbilin din si Nelly kay Untong na wag muna siyang tatawagan hanggat hindi pa lumalamig ang sitwasyon. Ang hindi alam ni Nelly, ang bawat galaw niya sa Ramanaya ay nakatutok sa lente ng pulisya. Hindi muna inaresto si Nelly. Hinintay ng mga otoridad na matukoy ang mga pagkakakilanlan ng lalaking nakipagkita sa kanya. Nang makuha ng pulisya ang impormasyon tungkol kay Untong, agad nila itong hinarap at ipinatunayan ang pagkikipagkita nito kay Nelly. Sa ilalim ng matinding interrogation ng pulisya, mabilis na lumambot si Untong. Inamin niya ang lahat na siya ang isa sa mga pumatay kay Kyrol kasama ang 5 pa niyang kaibigan at ginawa nila ito dahil binayaran sila ni Nelly Wati. Dahil dito, pumasok ang pulisya sa kainan at inaresto si Nelly habang busy ito sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Nang maramdaman ni Nelly na wala na siyang takas, buong puso niyang inamin ang krimen. Ikinuwento niya ang buong pait, ang 4 na beses na pagpapakasal ng asawa sa ibang babae simula noong 2011 gamit ang sarili niyang pera, ang kawalan ng ambag nito sa pamilya at ang matinding pananakit nito sa kanya at sa kanilang mga anak. Napatunayan ng pulisya ang salaysay ni Nelly, maging ang mga anak ni Kyrol at ang sarili nitong pamilya ay umaming totoong napakasamang tao ng biktima. Ikinuwento pa ng pamilya na ipinagmamayabang pa ni Kyrol ang kanyang mga kapit sa kanilang kapitan at sa mga kapitbahay. Walang hiya at walang kaunting respeto sa asawang nagpakahirap magpalago ng negosyo para sa kanila. Dahil dito, malaking simpatya ang nakuha ni Nelly mula sa publiko, sa kanyang mga anak at maging sa sariling pamilya ng napatay niyang asawa. Nakikita nila na ang ginawa ni Nelly ay bunga ng matinding desperasyon para protektahan ang sarili at ang kanyang mga anak mula sa isang lalaking abusado. Nang dumaan sa paglilitis ang kaso,
nakiusap ang mga anak at pamilya ni Kyrol sa hukom na babaan ang parusa kay Nelly dahil napatawad na nila ito. Sa huli na sintensyahan si Neliwati, si Untong at ang 5 pang kasabwat ng 13 taong pagkakabilanggo. Isang mababang parusa para sa isang planadong pagpatay. Isinasaalang-alang ng korte ang matinding pang-aabusong dinanas ni Nelly sa loob ng maraming taon at ang pakiusap ng mismong pamilya ng biktima. Ang kasong ito ay nagsisilbing isang madilim na paalala kung paanong ang pag-ibig at pagsasama ay pwedeng magbunga ng matinding kasakiman at desperasyon. Si Neliwati ay itinulak ng matinding pait at pang-aabuso. Sa huli, ang mga tunay na natalo ng kwentong ito ay ang mga anak at pamilyang naiwan, ang mga tahimik na biktima na magpapasan ng sugat at trauma ng nakaraan. At dyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Anong masasabi niyo sa naging desisyon ni Nelly? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!